What's up guys, Von Campos here. Welcome back or welcome to my channel. Here I post fitness-related content and welcome to another episode ng mga tinurong cooking ng ina mo. Yung most recent video natin, pumunta tayo ng Bangkok sa Thailand. And isa sa mga favorite dishes na kinakain ko doon almost on a daily basis is yung krapao. So ngayon, tatry natin gumawa ng macro-friendly version ng krapao. So before we start, please like the video. Paabutin naman natin ng at least 100 likes. Yan, subscribe if you haven't already. Quick disclaimer guys, hindi to authentic krapao. So huwag kayong mag-expect na parang gagawin ko yung authentic one. So ang gagawin ko lang is yung macro-friendly version ng krapao. Hindi siya authentic. Okay? Okay, first, pupunta muna tayo sa grocery para mamili ng mga ingredients para sa ating macro-friendly krapao. Mga ginagawa natin ngayon is diba, medyo low calorie tapos high protein dapat. Para high protein and low calorie, ililimit natin yung fat. So ang key dito is kumuha ng meat na leaner. So ang gagamitin natin sa recipe na to is pork tenderloin. Siyempre mas masarap yung lean beef kasi mas may fat siya. But for the sake of this video, gagamitin natin pork tenderloin na i-ground na lang natin. Actually meron na akong pork tenderloin sa bahay so hindi na ako pipili. Chop na lang na. Chop na lang natin yung sa bahay. Meron po kayong Thai basil. Thai basil. Ito lang. La. Salamat. La. Wala. Pwede na. Ano par? Walang Thai basil. Pero may napanood ako. Sabi niya, it's either basil daw or Thai basil. Ito, binasi ko yun sa recipe. So, yung video na to, binasi ko doon sa recipe na yun. Lilink ko down below or lilink ko sa comments wherever. But, yun. Ito, basil. Pwede na rin ito. Actually, sabi niya, mas malapit daw yung basil kaysa sa Thai basil na lasa pagdating. Kasi meron talaga silang basil na ginagamit doon sa Thailand na pang krapao talaga. Kadire. Ito lang kailangan yung bilan na soft drinks. Kasi hindi na masarap yung iba. Ito or yung Mountain Dew Zero. Diyos ko. Okay, so magbubuhat na kami ni Jen. Magkita na lang tayo mamaya sa kusina. Kung gusto niyo makita yung actual workout, punta kayo sa Instagram namin. Popost namin dun yung workout montage kasi teka lang, baka mamatay ako. Ingat ka pre, baka mabalihan ka ng leg dyan Okay, so follow nyo kami siguro. Follow nyo si Jen. Follow nyo ako kung hindi pa. And check out yung workout montage namin. Tapos kita na lang tayo mamaya sa kusina para gawin na natin itong krapao! 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 Sawadee ka! Welcome to the Tito Bon's Kitchen. So galing na tayo kanina doon sa main grocery, diba? So ito na yung ating mga ingredients. So, lalagay ko sa screen, but a quick run through. Kailangan may lean meat, so may pork tenderloin tayo dito na graciously giniling ni Jen kanina. Tapos, sile of course, garlic, fish sauce, and green beans na chin-off na rin ni Jen. May productions eh. Nabitin tayo kanina, may apple kasi. Anyway, ito na yung lulutuin natin, di ba? Yung osus ko. Tapos meron tayo ditong hebun. So pang toppings lang siya. Optional siya guys. So kung gusto niyo ng hebun or ng egg on top dun sa krapao nyo, pwede nyo gawin. Tapos, hindi lang naman to guys. So lagyan nyo ng onte para malinamnam. Kasi syempre yung pork natin, yung protein natin, medyo lean. So pag nilagyan natin ng pork cubes, mas magkaka-flavor siya ng mas malalim, mas masarap, di ba? Tama, chef? Yes, chef. Yes, chef! Okay, let's go! Luto na tayo. Una natin gagawin natin yung paste, okay? So maglalagay tayo ng sile. Kung gaano kadami, kayo na bahala. Tapos guys, gentle strokes lang. Ganito. Ganito lang. Ganito. Kadire. Ganito ba? Parang mabilis yung productions natin. Dalawa tayong gagalaw dito. Kasi hindi mo pwede makikikain ka lang, ba? Tapos dun sa garlic, syempre to taste, but ang rule namin is 4 cloves para dun sa... Basta yan. Sukatin nyo na lang, huwag kayong bobo.
After 3 days ng pagdidikdik, ito na yung itsura niyan, guys. Mas okay siguro kung i-food processor nyo. Pero kasi nakikita natin sa mga Thai recipes online, ginaganito talaga. Ito na, luluto na natin, guys. Para hindi ko na i-complicate, na isa-isahin ko pa. Unahin nyo lang yung meat, i-sear nyo. Once na magka-color na, lagay nyo na yung paste, then yung gulay, tas pork cubes, tapos hayaan siyang ma-reduce kung nagtubig. Paabutin nyo lang dun sa consistency na gusto nyo. So, keep in mind, hindi siya magtututog parang tunay na karapaw kasi first of all, wala tayong gagamiting oil spray lang. Para nga low fat, di ba? So, hindi mo talaga siya matutusta na parang normal na karapaw. Yun lang, keep that in mind, but most likely, same naman yan ang lasa. So, sige. Luto na natin to. Dapat yung pan nyo piping hot para mag-sear yung karne. Ganun lang guys, ang bilis lang gawin. Feeling ko yung mahirap lang talaga doon is yung paggawa ng paste sa sile, but everything else, madali lang. So, ang key lang talaga, like any other of our recipes, yung lean na protein. So, choose yung pork tenderloin, tapos gilingin nyo na lang, or pagiling nyo kung pwede, or kumuha kayo ng 90% na lean beef. Kung may mas mataas pa doon, why not? So, macros will be on the screen. This is for every 200 grams ng pork tenderloin na raw. So, sige, bago tayo kumain, anong sabihin? Itadakimasu. Fish. Sana di lasang apoy. Gago pre, masarap. Promise. Tuma mo. Subukan kita ha. POV. Sarap, di ba? Okay na to. Hindi siya lasang apoy. Ikaw, tikman mo. Kapaw! Gulat ako. Gago, sarap. Ito, yung bite na may sile. Sarap. Like, garlic. Tang ina, nadali ko na naman, boy. Apir. Hindi, ito. Yung nagpalinamnam din yung pork cube. So, kung gagawa kayo ng madami, dagdagan nyo siguro ng pork cubes. But for me, sobrang okay to pag magpe-prep kayo ng food. Kasi, malasa siya, hindi siya bland. Tapos, lean, macro-friendly. Yun yung mga kailangan natin i-take note pag gagawa tayo ng macro-friendly recipes. Guys, huwag kayo matulad sa akin. Sobrang bobo ko. Yung dish nga, karapaw. So, kailangan may holy basil or Thai basil. Hindi man lang nagalaw. Emotional damage! Sorry about that. So, syempre, ni-remake ko nang meron na siyang Thai basil. So, yan yung itsura. Piping hot pa. Dinamihan ko yung green beans. So, pwede nyo rin gawin yun, guys. Sheesh, yung pogi. Karapaw! O, nga na. May extra layer nga ng flavor yung Thai basil. Ayun, sige, that's gonna do it for the video. If you like the video, please like the video. Subscribe if you haven't already. And turn on post notifications so you won't miss any of my future uploads. So, sige, ubusin ko na to. Gawin niyo to, guys. Promise, sobrang naman sarap niya yun. Tapos, pag ginawa nyo, tag nyo ako sa Instagram para naman makita ko na ginagawa nyo siya. Okay? I'll see you on the next one again. This is Bon Campos reminding you to follow your passion. Kahit na 0.1% progress lang everyday, ay mag-focus. Okay lang kasi it will all add up someday. See you on the next one, guys. I'm out. Krapow!